Magandang araw po mga kababayan. Good morning. Luzon, Visayas at Mindanao at sa labas po ng bansa natin po mga nanonood ngayon. Ano po? Andito na naman kami sa Lansangan. Ito po yung aming paboritong lugar. Kasama natin po dito mga ating driver general manager. Kaway-kaway ka dyan pare ko. Wala pang tulog yan. Oh, yun, tulog ako ang gabi. Baka isipin lang naman nila. May mga... Matigasaan kayo dyan. Ito. Ayan po, nasa Lansangan na naman po kami at hindi ko lang kung sabihin kung nasaan kami, pero tingnan nyo po yung mga lugar na kaming dinadaanan. Ito ay parang malapit na po sa Gumaka. Hindi lang namin sasabihin yung lugar. Sabi sinabi Oo mo. nga eh. Mga kababayan, kami po ay tutungo po ng Maynila namin. Parang ginagawa na natin susugon Ligaspi ang Manila eh. Hindi, mayroon lang po kasi gawing napaka-importanteng mahalaga na pupuntahan. Importante na mahalaga pa. Ayan po, at isang magandang umaga po sa lahat. Kung saan man kayo naroon ngayon ay mag-say hi lang kayo, magkaway-kaway. Dito po sa aming pinakabagong channel. Ito po yung Wow Smile Media Services YouTube channel. Pwede nyo pong i-like, i-share, and ano bang isa? Subscribe. Pinaka-importante. Kasama natin yung ating pinakamagandang anak na gagraduate po ngayong kailan ba ito yung graduation mo? Tina-challenge ko siya kung makahabol pa siya cum laude. Bibigyan mo siya ng isang travel to Hong Kong. Hong lang? Sa Hong ba? Sa Hong para malapit na Luzon. Yung bus ng bus kasama namin, yung kain pa ng kain. Kumakain pa lang namin, kain na naman siya. And ito nga, mga kababayan, napakagandang umaga po. Ngayon po ay araw ng linggo. Hinihirit po ng aking kasama si GM J. Primo. Ayan, gumaka talaga. Ayan. Okay, so makarating kami ng Lucena at doon po kami mag-church ngayon. So meron po kaming kailangan gawin sa Manila, kaya po umalis kami ng madaling araw. Hindi nga halos matangang banggi po kami nag-aling ng Sursugun. So kinuha lang ito. Ewan ko lang kung may mga nakikinig na mga LTO dyan. Huwag nyo naman po kami paginitan. 1 o'clock, ewan ko lang kung may mga driver na pong nakuha ito. From Sursugun, 103 kami umalis, no? At 309 nasa Lindes kami, dyan sa may diversion po ng Naga City. So kung titingnan mo, parang 2 oras lang akong tinakbo ng Walang traffic. walang traffic. Wala. Parang natakot ka lang sa LTO. 80-100 lang yung mga takbo. Ideal lang. Nakakapag kasi ako palagi ko nagmamaneho dyan to Iriga. Madalas 2 hours yan, 2 hours to and a half takbo namin yan. 2 and 15, pinakamabilis ko na yan yung Saan yan? Sorsogon to Iriga City, 2 hours and 15 kahit 2 hours imagine mo from Sorsogon to Naga, 2 oras mo lang ginawa. May may bonus pang tigil-tigil yan, no? Anyway, kaya ko lang nababanggit yan sa inyo kasi tulog ako kanina, hindi ko alam kung ilang kilometro tapo namin. Kaya lang, nagigising ako pagka yung ulo ko nasa
nasa tumatalbog kami ng medyo ano. Ito pong binabagtas natin, ito na ho yung road from Gumaca to Plaridel to Badera. Ito yun, no? Mga magaganda na rin po ang daan. Makikita natin, ito na nga pala yung kinakainan dito, yung lugar na masarap ang, alam niyo yung mga travelers dyan, yung pagdating nyo sa lugar na ito, meron ditong kainan na yung kanilang puso, yung puso ng saging, ginagawang sabaw GM, yung mga good na isda, sinasabaw nila, tapos magtataka ka bakit hindi umiitim yung puso ng saging. O baka meron pong mga nakakaalam yan, ha? Baka alam nyo kung paano lutuin, gulayin, or isabay sa sinabaw yung puso ng saging na hindi ho umiitim, maputi pa rin po. Kung paano, di ba, pagka biniyak mo pa lang yung puso ng saging, discolorize na yun eh. Pero sa kanila, walang hindi nagbabago. Puti pa rin sa. So yan, dito yan, no? Yung mga lugar na yan. Yung kainan dyan. So ito na rin yung look at that island, that is Pulilio Island. Ayan, naririnig nyo lang yan kapag may bagyo. Ngayon po makikita ninyo yan. Yan po yung Pulilio Island, kung saan karaniwan kong naririnig lang natin yung lugar na yun pag may bagyo. Or nandyan din yung isang magandang resort, yung anong resort yun? Dyan yata kinasal si Balisin, no? Yung Balisin. Pero sabi, sarado na daw yan ngayon. Ayan po yung Atimunan port. Pero Atimunan. Ano? Hindi pa Atimunan to, Plaridel pa lang pala. Plaridel pa lang po ito. So, ayan po. Para naman meron pong kabuluhan yung ating pag-uusap ngayong umaga bago po ako mag-close muna. Kasi parang nagko-close pa talaga yung mata ko eh. Hindi ako makatulog sa takbo kanina kasi hindi ko naman tinitingnan yung ano. Pero tumatalsik tayo ng pagka layo. para may viewers mo yan. Para may kabuluhan naman itong ating kababayan. Yan o, yan yung traffic konti kasi meron diyang kunting ano pa yan, lubak. Tapos sa unahan nito magandang daan yan, no? Magandang daanan. Para po meron tayong kunting pag-uusap sa araw ho ng Martes. Meron kaming isang magandang topic sa amin pong kapihan sa Bagong Pilipinas. By the way, yung kapihan sa Bagong Pilipinas, mga kababayan, ito po ay initiated ng ito po inorganize at initiated by the PCO. Alam niyo po yung PCO. Ito po ang Presidential Communications Office. Sila talagang nag-organisa na magkaroon po ng kapihan sa Bagong Pilipinas. Ano ho ito? Dito ay iniimbitahan natin yung mga agencies at pinifeature natin yung agency. Ano ba ang mga nagawa nila at mga maring gagawin pa nila sa kanilang based on their mandate, no? So naka-5 na kami na mga agencies namin pong na-invite, or by the way, na-invite po ng PCO at naisalang po mga kababayan sa kapihan. Yung una ay yung pong DPWH at pangalawa yung pong DOTR. Ang dami pala mga attached agencies niyan, no? We invited I think 6 or 7 mga attached agencies, no? And very fruitful and productive po ang naging discussion. Isa pa po dyan, yung pong DSWD.
At ang ganda no, si RD Norman na kasama natin dyan. Marami pong mga inilabas na mga magagandang programa pala ang DSWD. And sunod na dyan yung pong Department of Agriculture. Ginawa ho namin yan sa Naga City, sa Villa Caceres. At ang ganda, no? Isa sa pinakamalaking budget na inilaan ng pamahalaan ay nilagay pala po sa Department of Agriculture. So napanalaman natin doon, ang dami po mga programa na sa totoo lang ay malaking epekto sa kabuhayan ng ating po mga kababayan. So si RD Rodel Tornilla ho ating nakasama dyan sa discussion na yan. Then sinundan na ho ng Department of Agrarian Reform. Kasama naman natin dyan si Regional Director Chudor Sindak, Reuben Chudor Sindak. At ang ganda po ng discussion sa Department of Agrarian Reform dahil dinala ho ni RD Sindak yung kanyang buong pwersa mula Catanduanes, Masbate, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, no, ay dinala ho doon sa venue natin upang ayun na, ilahad ang mga tagumpay, mga accomplishments, achievements ng kanya pong opisina simula nang umupo ang Pangulong Marcos. Alright. So ito na ngayon, no, this coming Tuesday, and that is July 2. July 2 na po yan. Dadali na naman ho natin yung Department of Health. Ito ay initially we have already discussed kung ano po ang mga anticipated discussion, no? Yung programa ng Department of Health. Marami po ang matutunghayan ninyo, no? Si RD Albornoz, bagong upo lang yan after na mag-retire na ho si Yusek, no? RD Concurrent Regional Director Santiago. Pumalit ho itong si RD Albornoz, and malamang marami po siyang babanggitin, no? Yung pong mga makukuha nating mga services or ma-avail natin ng mga services ng Department of Health, particular sa Bicol. And good news, iso-showcase po nila yung BMC. Ano po ang meron sa Bicol Medical Center. Yan po ay iso-showcase nila. In fact, may heads up sa atin na parang may kunting tour na igagawin si Doc Gigs, no? Yung pong ating kaibigang kababayan natin from Sorsogon. Siya yung pinaka-head ng BMC, si Dr. Igantoni, no? May mga magaganda po na mga services na ibinibigay na or nabibigay na at ma-avail ng ating po mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga pasyente, ano po, dyan sa Bicol Medical Center. So marami pong mga magagandang bagay ang nangyayari kapag meron pong kapihan sa Bagong Pilipinas. At alam niyo po kung sino ang utak talaga nito, ang isa sa talagang nagsunog kilay upang mangyari po ang kapihan sa Bagong Pilipinas, featuring mga regional offices, regional directors sa buong Pilipinas. Simultaneously, 16 regions ay isinasalang ho ang featured RD, no, or office or agency. Walang iba po mga kababayan, our very own senior Undersecretary Cesar Chavez, ating kaibigan yan. So ako ay very proud na isang Bicolano ay tumutulong po para makarating sa taong bayan ang mga discussions, ang mga programa, at malaman, dahil alam nyo, mas madali pong magkaroon ng connect sa tao kapag negatibo ang pinag-uusapan, no? Pag negative ang issue, interesado po ang ating mga kababayan. So natatabunan yung mga magagandang ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno sa tao. So ito po ay napakagandang inisyatiba
And thank you Susek Chavez for coming up with this kind of program, no, ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. And again, no, abangan po this coming Tuesday ang Kapihan sa Bagong Pilipinas featuring the Department of Health at dyan po yung gagawin sa Naga City, in particular dyan po sa Bicol Medical Center or BMC. Mga kababayan, ang inyong kaibigan kahit nasa lansangan o kami ay nagbibigay tayo ng mga impormasyon at kung may mga nais kayong gustong i-topic namin, i-discuss namin, anything under the sun, ay kasama ko ang aking kaibigan na matagal nang hindi nyo napapakinggan pero sa social media. Meron kang channel, di ba? Channel mo? Ano yung channel mo dito? Hindi mo pa na... Hindi... Ito, malapit na to maging pastor eh. Malapit na to maging pastor. Natatakot lang siya kutsahin na pastor pero nire-ready niya yung sarili niya na ano na dyan. Mga kababayan, kami po ay magpapaalam na muna at maraming salamat.